Hello mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak. Kumusta po kayo? Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa bawat isa sa iba't ibang dako ng mundo. Muli sa linggong ito mga kapatid ay pagpapatuloy po natin ang ating theme last Sunday na pinamagatang For God hath appointed us to wrath. What does this mean? Sapagkat hindi po tayo itinakda ng Diyos sa kapuotan, anong ibig sabihin po nito? Ating text ay 1 Thessalonians chapter 5, verse number 9. Ulitin po natin. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Ilang ama kami po ay nagpapasalamat sa mga salita mo, sa mga katotohanan po nito. Bagamat kami po ay kulang sa kaalaman at kabatiran sa iyong kalooban sa aming sariling kaalaman. Subalit hindi ka nagkulang, pinunuan mo ito at kinumpleto mo sa pamamagitan ng iyong perpektong salita ang iyong nais ipaalam sa amin. No, sa gabing ito, itong particular na topic po namin ay maintindihan po namin. Maluwalhati ka Panginoon, hindi ang aming mga sarili. Maitanyag din po ang iyong salita, maging ang pangalan ng aming Panginoong Kristo, sapagkat kami nanalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo namin tagapagligtas. Amen. Balik tanaw tayo saglit mga kapatid sa ating pong natalakay last Sunday. So binigyan din po natin ng ilang mga punto po dito sa 1 Thessalonians chapter 5. Nagsimula po tayo sa verse 1. At binigyan pansin po natin yung mga katagang times and the seasons. The times and the seasons. So, hindi po totoo na itong the times and the seasons ay may kaugnayan lamang po sa Israel at wala pong kaugnayan sa atin. Dahil hindi po ito isusulat ni Paul kung wala po itong kaugnayan o kinalaman sa body of Christ. At napag-alaman po natin na ang dahilan kung bakit sumulat po si Paul tungkol sa ang bagay na ito ay may dagdag siyang mga revelation na galing sa Panginoon na hindi lamang pinakikinabangan ng body of Christ, kundi maging ng mga mananampalatayang Hudyo na kung saan ang kanilang pag-asa ay nabinbin or held in abeyance, yung establishment of the kingdom. So, dito po ay nalaman natin na ang mga taga-Thessalonica ay meron pong sakdal or perfect knowledge tungkol sa Day of the Lord na darating bilang isang magnanakaw. At atin din pong natunghayan ang ilang mga mahalagang punto sa talatang ito. Nakita po natin na sa verse 2, sa verse 2 ay ginamit ang mga katagang the day of the Lord at hindi po ito exclusive sa bansang Israel. Napatunayan po natin na ito pong mga expression, itong expression na ito mismo, exact expression of the day of the Lord ay ginamit ni Paul ng 3 beses sa kanyang mga sulat. Maliban pa kay Pedro mga kapatid. At gaya ng ating napag-alaman, ating binigyang punto ay ganap o sakta ng kaalaman ng mga taga-Thessalonica tungkol sa mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari bago yung tinatawag na araw ng Panginoon. So, dito ay sa talatang ito, sa passage na ito, makikita po natin na may mahalagang bagay na dapat po nating intindihin, unawain, kagaya ng mga taga-Thessalonica. Uulitin ko, meron po silang sakdal na kaalaman. So, nakita rin po natin yung expression na in that day. Ginamit din po ni Paul yan sa kanyang mga sulat at yan ay hindi po exclusive muli sa prophecy. So, atin din pong binigyang diin na yung day of the Lord ay yung po yung day of His coming. Yung mismo yung araw ng kanyang pagparito. So, kapag may sinabing may coming, ay yan po yung araw ng kanyang pagparito. At sa kanyang coming ay yan din mismo yung kanyang pagpapahayag, yung kanyang appearing. Kaya ginamit din po ni Paul mga katagang appearing sa kanyang mga sulat. Bagamat may appearing na hindi naman coming, ay ito pong ating hinihintay na pagparito ng Panginoon kapag sinabing day of His coming at appearing ay siya na sa kanyang araw ng pagparito ay magpapahayag siya. Kakaiba po yung appearing na nangyari nang tawagin po niya si Paul. Hindi po yung coming, appearing lamang po ito.
Pero ito po ang tinatawag nating second coming ay day of His coming, at He will surely, the Lord Jesus Christ will surely appear on earth. Ayan po mga kapatid. Now, bibigyang pansin po natin ang ilang mga hindi po natin napagtuunan ng pansin na nakaraan. May mga argumento po mga kapatid na hindi po kabilang o wala pong kaugnayan, gaya ng aking nabanggit. Ilang mga punto o argumento na walang kaugnayan ang Day of the Lord sa Body of Christ, ano po? Pero atin na pong binigyan ng mga patunayan sa talata. At isa sa mga argumento is dahil nagsimula po ang chapter 5 verse 1 ng mga katagang but. So, kadalasan, kapag ginamit po ang salitang but, ay nagpapahayag po yan ng contrast o pagsalungat o kakaibang bagay, something like that. So, ayon po sa argumento ay sa 1 Thessalonians chapter 4, tinalakay po ang coming ng Panginoon upang tayo po ay salubungin sa alapap. So, yun po yung tinatawag na rapture, no, sa theology. At gaya ng aking laging binabanggit, ay do not subscribe to the belief na kailangang rapture po ang gamitin natin, dahil hindi po yung ginamit sa King James Version of the Word of God. So, yung mga expression na we shall be caught up to meet the Lord in the air, our gathering, ay mas preferable po para sa akin mga kapatid. Ano po? Dahil yan po yung mismong mababasa natin sa mga kasulatan. At uulitin ko lang po yung dahilan kung bakit po gumagamit ng mga theological terms, dahil meron po silang negative doctrinal implications. Okay? Samantalang kung pure words ng salita ng Diyos lang po ating gagamitin, ay ang pinalilitaw po natin ay ang katotohanan. Yun po yung gusto nating tugisin mga kapatid, no? Hindi po natin nais na tayo po ay mabiktima ng mga theological terms na magdadala sa atin sa maling aral. Now, I disagree sa puntong wala pong kinalaman itong 1 Thessalonians 5 dahil sa salitang but. Hindi po ito nagpapakita ng contrast, no? Gaya ng punto nga po ng nakararami sa ating mga kapatid. Coming daw po to meet the Lord in the air, and then sa verse 1, but the day of the Lord ay hindi na po iniuugnay sa body of Christ, sapagkat at that time, kapag dumating daw po yung day of the Lord, ay bago dumating yon ay nandoon na po tayo sa kalangitan, at yan nga po yung tinatawag na pre-tribulation rapture, o mas kumpleto sa katawagang imminent pre-tribulation rapture. So, we will be caught up, and then after catching up, darating po yung tinatawag na 70th week, magpapahayag sa Antichrist. And then, batay po sa chart, dispensational charts, ang Day of the Lord ay sa huling, sa end or pagkatapos ng tinatawag na 70th week, or the so-called 7 years tribulation period na wala naman po sa Word of God. Ayan. So, wala daw po tayong kinalaman. But I disagree to that arguments, dahil totoo na sa chapter 5 ay nandyan yung coming. Mababasa natin mismo yan. Coming, yung descend, na magdi-descend ng Panginoon, bababa mula sa langit. Makikita mo yan sa verse 15, 14, 15, and 16, At yung kanyang pagbaba ay coming mismo yan, mga kapatid. Ano po? So, ang detalye dyan ay yung catching up natin at ang ilang mga bagay na mahalaga din na associated with that coming. Pero hindi ibig sabihin na pagdating sa chapter 5 ay nag-i-introduce si Paul ng ibang coming. I disagree with that. Kundi, further details, mga kapatid, paliwanag doon sa coming mismo ng Panginoon na binanggit na sa chapter 4. Ano po? Mga detalye. At binigyang diin ni Paul na sa coming na yan mismo yung day of the Lord. Progression ng coming of the Lord na tinalakay sa chapter 4. Ayan. So, wala pong dalawa na coming ang Panginoon sa Kristo. Wala pong dalawang araw ng kanyang pagparito. So, nakita natin yung expression, binigyang diin ko po yan, paulit-ulit, yung mga katagang day of His coming. Ay, yun din yung kanyang appearing, mga kapatid. So, hindi po nagtuturo si Paul ng dalawang coming. Yung Day of the Lord, Day of Christ, Day of the Lord Jesus.
coming of our Lord Jesus Christ. Iisang araw po yan at iisang coming. Wala pong maraming coming. Ayan mga kapatid. So, itutuloy po natin itong talatang ito. Nais ko nang pansinin po natin mga kapatid sa mula sa verse 1, balikan po natin yung mga katagang the times and the seasons. Binanggit po sa verse 1. Okay? So, ito pong expression na ito ay ginamit din po sa Acts chapter 1 verse 7. Kung inyo pong natatandaan, ano po, basahin ko lang po. And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. So dito ang kausap po ng Panginoon ay ang kanyang little flock, o yung kanyang mga tinatawag na Israel of God, na yung mga mananampalatayang Hudyo, yung mga sumampalataya o tumanggap sa kanya bilang hari o anak ng Diyos. Ano po? Tinanggap by faith. Hindi po isang ceremony or ritualistic na sinner's prayer. Hindi po yun ang tinutukoy dyan mga kapatid sa pagtanggap. They receive Him by faith. Gaya ng sa John 1:12. So, itong mga mananampalatayang ito ay nagtanong. Itong members ng little flock, mga alagad ng Panginoon, nung ang Panginoon ay paakyat na sa langit, ascension po ito. At ang tanong ay makikita natin halimbawa sa verse 6. Ano po? Simulan po natin sa verse 6. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? So, anticipated na po nila yan. Yun po yung kanilang ninanais na mapanumbalik yung kaharian sa Israel. Dahil batid natin na nasakop sila ng mga Gentile world powers. Una yung Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Grecian Empire, and then sa panahon ng Panginoon Kristo yung Roman Empire. Of course, ang pinakahuling empire ay yung Kingdom of the Antichrist, pero sa 78th week po lilitaw yun mga kapatid. Ano po? So, ang tanong is, i-restore mo na mo Panginoon muli ang kaharian sa Israel. Dahil sila nga ay under world dominion, under the dominion of Gentile world powers. Ano po? Ano sagot ng Panginoon? And He said unto them, it is not for you. Di para sa inyo na malaman ang mga times, the times or the seasons which the Father had put in His own power. So notice lang dito kung kukumpara rin sa chapter 5 verse 1, kung sa mga members ng little flock is it's not for you to know the times or the seasons, pagdating ng sulat ni Paul sa mga taga-Thessalonica, mga members ng body of Christ sa panahong ito, sinasabi na ni Paul na of the times and the seasons, brethren, ulitin ko lang po, ye have known it that I write unto you. Bakit hindi na kailangan sumulat? Dahil sa verse 2, sinasabi ni Paul na for yourselves, ulitin ko lang, yung reason kung bakit hindi niya kailangan sumulat, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. So yung kasing restoration ng kingdom mga kapatid, hindi naman po mangyayari yun kung hindi paparito ang Panginoon. So, day of His coming, yan. Of course, yung day of His coming, yung day of the Lord, kung ating matatandaan, ay paghihiganti mo na yan sa mga kaaway ng Diyos. Dilipuling mo na niya lahat, ang mga masasama at mga kaaway ng Diyos. Maging si Antichrist at wawasakin o dudurugin niya yung kaharian ng Antichrist, then after that, yung establishment na ng kingdom. So, itong mga taga-Thessalonica, no, ay may perfect knowledge tungkol sa day of the Lord na darating as a thief in the night. Pero sa mga alagad, no, sa Acts 1, at least ay kung ating kukumpara sa mga taga-Thessalonica, malaki ang pagkakaiba. Hindi para sa kanila na malaman, pero itong mga taga-Thessalonica, member ng body of Christ, they know perfectly itong tungkol sa times and the seasons and the day of the Lord that will come as a thief in the night. So that means may revelation mula sa Panginoon ay binigay kay Paul, mahalagang mga information na ipinabatid niya sa mga member ng body of Christ, at dito nga ang kinaukulan ay mga taga-Thessalonica. So ayan, kung titingnan natin mga kapatid, sana makita po ninyo yung pagkakaiba. Okay? Wala pang revelation nung umakyat ang Panginoon, pero at this point in time, sa first isulat niya sa mga taga-Thessalonica, bago siya sumulat, actually, meron na silang nalalaman, naturuan na niya sila
meron na pong revelation tungkol sa times and the seasons. Yung uulitin ko po, the day of the Lord, the day of His coming, mga kapatid. So, yun po yung sana ay masundan po natin, idinagdag po nating punto dito, mga kapatid. Then, isa pang bagay, mga kapatid, ay yung mga katagang thief in the night. Ayan. Bakit nga ba tinawag na ni Paul, okay? Hindi lang, by the way, hindi lang naman din si Paul, no? Kahit si Pedro, binanggit niya yan. Magbabasa tayo ng ilang talata. Na yung day of the Lord ay darating as a thief in the night. Ayan. Bakit nga ba thief in the night? Ano? Ulitin ko lang po yung punto. May mga pag-iisip o paniniwala na yung coming of Christ or day of the Lord as a thief in the night ay ang reckoning o yung pagbibilang o yung starting point ay nung pag-akyat niya. Kasi nga, ang hinihintay na po natin is yung tinatawag na second coming. So, may ilang mga paniniwala na dahil lumakyat siya, pagbaba niya ay darating siya as a thief in the night. Okay, na hindi mo alam kung anong araw o oras. Kagaya na magnanakaw, hindi niya sasabihin kung kailan siya darating o kailan siya magnanakaw. So, ulitin ko, ang starting point ng karamihan ay nung pag-akyat ng Panginoon, as a thief, ay darating siya o babalik siya. Yan. Pero hindi po ganon, mga kapatid, ang tinuturo ng mga kasulatan. Remember, si Paul po ay nagtuturo na yung day of the Lord o yung day of Christ sa 2 Thessalonians chapter 2, no? Pareho lang naman po yan, ay darating na parang magnanakaw, pero matatapos po muna yung mga events o yung mga pangyayari bago yung day na yon na darating as a thief in the night, ang Panginoon. Ibig ko sabihin, kailangang matupad muna yung mga events. Halimbawa, marami pong events dyan sa Daniel chapter 11, sa Matthew 24, kasi yun yung issue, yung coming of our Lord Jesus Christ, yung end of the world, ano po? Yun po yung issue. And then, magsisimula yung 70th week, lilitaw si Antichrist, ipapahayag niya ang kanyang sariling Diyos, no? By the way, bago yun, ayon sa order ng 2 Thessalonians 2, is may falling away na mangyayari muna sa Israel. And then, magpapahayag si Antichrist, at matatapos yung kanyang reigning doon po sa second half, ikalawang bahagi ng 70th week, yung tinatawag na 7 years tribulation, no? At pagkatapos nung 3.5 years na yun, na tinatawag ng Revelation 12 na wrath of the devil is come, no? Ay tatapusin ng Panginoon yung panahon na yun. Ano po? Tatapusin ng Panginoon, lilipunin ng Panginoon si Antichrist, yung man of sin, son of perdition. At pagkatapos na malipol si Antichrist, doon po magsisimula, yun po yung starting point ng pagparito or day of the Lord na darating as a thief in the night. Ayan, magbabasa po tayo ng mga talata. Sa 2 Peter chapter 3 verse 10 ay ginamit din po ni Pedro itong day of the Lord. Sabi ng verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Okay? In the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. And then, sa Revelation 3, verse 3, ginamit din po yan na ang Panginoon sa Kristo, sabi niya, I will come on thee as a thief. Ayan. And thou shalt not know what hour. Take note. Hindi mo alam kung anong oras. Ayan. Mamaya, magbabasa tayo ng ganyang expression sa ilang mga talata pa. And then, sa Revelation 16:15, sabi ng Panginoon, Behold, I come as a thief. Ayan. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame. Matthew 24 verse 36, but of that day. So, nandyan po yung mga katagang day, that day. Then notice, and hour. So, mayroong that day, and hour, oras. Knoweth no man. Hindi nalalaman ng sino mang tao. No, not the angels of heaven. So, maging mga anghel sa langit, hindi nila alam.
yung day and hour of coming of our Lord Jesus Christ. Ano po? But my Father only. Ang Ama lang nakakaalam. Then turn to another verse, Matthew 25:13. Watch therefore, take note, nandyan po yung salitang watch kasi nga darating siya as a thief. Ulitin ko po, after 70th week na po ito. Yung pagdating niya sa thief. Yun na po yung day of the Lord. Ano po? You know, neither the day nor the hour where the Son of Man cometh. So, nandyan po uli yung hindi nila alam yung araw at oras. Ano po? Then, Mark 13:32-33, but of that day, nandyan uli yung mga katagang day, and that hour, oras po yan, knoweth no man, no, not the angels which are in heaven. So, inulit ng Panginoon yan. I mean, inulit ng record ni Mark, no? Patungkol sa sinabi ng Panginoon. Then dito, dinagdag na maging ang anak, neither the Son, which is the Lord Jesus Christ. So, walang tao nakakaalam, walang anghel, hindi rin alam ng Panginoon yung day and hour, ang Ama lang, which the Father put in His own power. Yun po yung sinabi nyo sa Acts 1:7 kanina. Kaya sa verse 33, take heed, watch and pray, for you know not when the time is. So, when the time is, yung times and season ng kanyang coming. Yung day and hour. Take note of that. Okay? Yan. Uulitin ko po ang punto. Yung coming niya sa thief in the night, mangyayari after the 70th week na, mga kapatid. Ang day of the Lord ay hindi po mag-uumpisa sa loob ng 7 taon. So, sa loob ng 70th week. Binigyan din po natin yan. Pero, para mabigyang pansin ulit at hindi po natin makalimutan, tunghayan po natin ang Isaiah chapter 2. Yan, babalikan po natin ang sulat po ni Isaiah to make the point again na ang day of the Lord ay hindi po mag-uumpisa gaya ng kabatiran at itinuturo ng marami gaya ko po nung una. Hindi po siya mag-uumpisa sa 70th week. Okay? Tignan po natin. Halimbawa, let's read Isaiah chapter 2 verse 11. Ito po sabi. The lofty looks of men shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down. Notice, and the Lord alone shall be exalted in that day. Take note po, yung mga katagang, ang Panginoon ay nag-iisang itatanyag sa araw na yon, in that day. Ano po yung in that day na kung saan nag-iisang i-exalt o itatanyag ang Panginoon? Verse 12. For the day of the Lord of hosts shall be upon everyone that is proud and lofty. So, yan po yung day of the Lord. Sa day of the Lord, nag-iisang itatanyag ang Panginoon. Wala po siyang kasama. Ayan. So, kung ganon, hindi pwedeng mangyari ito sa loob ng 7 taon. Bakit po? Ano po ba ang dahilan? May maraming talata yan, pero to save time, I will read 2 Thessalonians chapter 2. Meron po ito kahit sa Daniel. Ano po? Pero si Paul po, mismo na apostle natin, ang pagbabasahan ko po nitong tungkol sa bagay nito. Dahil day of the Lord din ang tinatalakay niya dito at day of Christ sa 2 Thessalonians chapter 2. Ano po? So, ano po mangyayari sa loob ng 7 taon, sa 70th week? The so-called 7-year tribulation period. Ginawa pong period of time yan, ng karamihan. Okay. Dito makikita natin sa verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that the man of sins, and the Christ po yan, be revealed. And be revealed, the son of perdition. So, saan siya ihahayag? Doon po sa 7 taon, doon sa loob ng 70th week. Pag naihag na siya, at yan ay sa middle of the week, who opposeth, verse 4, and exalted himself above all that is called God, or is worshipped, so that he, as God, sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God. Malinaw po dito sa verse na ito, na itatanyag, i-oppose at i-exalt ni Antichrist ang kanyang sarili above all, mataas sa lahat ng tinatawag na Diyos. Capital letter po yung God dyan. Talagang ipapakita niya ang kanyang sariling siya ay Diyos.
Dideklara niya ang kanyang sarili siya ay Diyos, upo sa templo at magpapasamba. Gagawan pa po siya ng image ng false prophet. Ano po? At ang hindi sasamba sa kanya ay may mapapahamak. Ano po? Yung mga believing Jews dyan, may maraming mamamatay, may mga pupugutan ng ulo. Ano po? Yung mga hindi, yung mga sasamba kay Antichrist o yung kikilala sa kanya, ano po, madideceive, ay matatatakan ng 666, no? Anyway, hindi pa po yun yung topic natin. Okay? So, ang punto ko lang, sa loob po ng 70th week, i-exalt ni Antichrist ang kanyang sarili. Hindi pwedeng ang Day of the Lord mag-uumpisa sa loob ng 70th week. Dahil sabi ng Isaiah, inulit po doon sa talatang yon, the Lord alone shall be exalted in that day. Nag-iisa siya. Sa loob ng 70th week, i-exalt ni Antichrist ang kanyang sarili. Hindi pwedeng magsabay sila. So, it must be after the 70th week. So, time pa ni Satan yan. Yan. At ni Antichrist, yung men of sin. But at the end, magwawakas yung kanilang time. Ano po? Wawakasan ng Panginoon yan sa day of the Lord, sa day of His coming, sa kanyang appearing. Yan. At, pag naigupo na si Antichrist at lahat ng mga kaaway ng Panginoon, siya na lang nag-iisa, ma-exalt after the 70th week na po yan. So, sana nakita po ninyo yung punto. At kung babalikan niyo yung Isaiah, inulit po yun, mga kapatid. Yung the Lord alone shall be exalted in that day. Hindi lang sa verse 11, kundi kung bababa ka pa sa verse 17, the same expression. Inulit po, mga kapatid. Okay? Very important thing to understand. So, sana nasusundan po natin, mga kapatid, yung punto ng aking pong ipinaliliwanag sa inyo, mga kapatid. Okay. So, dito po tayo sa verse 3 na po tayo. 1 Thessalonians 5:3. For when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Okay, sino po itong tinutukoy sa verse 3 na they? Sino po itong mga when they shall say? May sasabihin po sila. Ano pong sasabihin itong day na ito? Sila. Peace and safety. Ayan. Sino po sila? Pero pagkatapos nila, pagka sinabi nila yan, sabi ng verse 3, then sudden destruction. Agad-agad may kapahamakan. May kasiraan, no? Destruction na darating din, ano? Upon them. So, yung they dyan at yung them dyan ay mga tao, grupo. Yung mga magsasabing peace and safety, sila din yung tatamaan ng biglaang destruction, mga kapatid. So, sino kaya itong mga ito? Of course, hindi po ito mga mananampalataya. Hindi po ito mga believing remnant, okay, sa bansang Israel. At hindi rin po mga believers na member ng body of Christ ang magsasabi nito for when they shall say peace and safety, then sudden destruction. So, titingin po tayo ng mga references sa Word of God. Isang bagay, mga kapatid, I tried to search. No, hinanap ko po sa mga kasulatan itong expression na peace and safety. Wala po akong makita. Wala po sa Old Testament. Wala po sa mga prophets. Meaning, may revelation na ibinigay kay Paul, additional information, tungkol po dito sa Day of the Lord. Na kung saan may sasabihin itong mga binanggit na day and them, na may sudden destruction na mangyayari, sasabihin nila peace and safety. So again, ulitin ko, additional information or revelation ibinigay kay Paul about the Day of the Lord. Okay. Now, hindi naman po mahirap intindihin kung sino po yung day. Dahil yung day na yan, sila rin po yung them at sila rin po yung agad-agad ay tatamaan o abutan ng biglaang destruction. Okay. Ayan. So, punta po tayo sa Isaiah chapter 25, verse 28, I should say, sorry. 28, verse 5 and 6, and then mamaya 15 to 18. Okay. Sabi ng Isaiah 28, from verse 5, in that day. So, take note, nandyan po yung in that day. Wala pong ibang day yan. Iisa lang yan, the day of the Lord. Shall the Lord of hosts be for a crown of glory, and for a diadem of beauty.
unto the residue of his people. So take note lang sa verse na ito. Ito'y doon na po sa pagkatapos ng 70th week dahil ang Panginoon dito ay crown of glory na siya. Okay? Diadem of beauty. Kanino? Doon po sa residue of the people. Yan po yung mga remnant. Believing remnant sa bansang Israel. Then, tuloy po natin sa verse 6. For a spirit of judgment to him that sitteth in judgment, and for strength to them that turneth the battle, turneth the battle, to the gate. And then sa verse 15, because, jump tayo sa verse 15. Ye have said, so nandiyan po yung mga katagang ye. Mamaya, identify po natin kung sino ito. Ye have said, we have made a covenant with death and with hell. So, hindi po biro yan. May mga grupo sa bansang Israel na nagsasabi, we have made a covenant, nakipagtipan. With death. Hindi po sa Diyos yan. And with hell. Okay? Then sabi niya, are we at agreement? So, ang covenant po kasi is pakikipagkasundo, agreement po yan. When the overflowing scourge, scourge dito po ay whip or strap or cord, panghampas, shall pass through it, shall not come unto us. Yan po ang sabi nitong mga nakipag-covenant with death and hell. And under falsehood, may na-miss po akong point. For we have made lies our refuge. So, yan po yung mga taong, mga unbelieving people sa bansang Israel. Sabi nila, we have made lies. Ginawa namin ang kasinungalingan na aming kanlungan. Ano po? Under falsehood have we hid ourselves. Itinago namin ang aming sarili sa kasinungalingan, falsehood. Ano po? Kabulaanan. 16. Anong sabi ng Panginoon? Therefore thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, he that believeth shall not make haste. Sino po itong tinutukoy dito na a foundation, a stone, a tried stone? Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kahit si Paul, ginamit po niya itong mga katagang ito, a precious cornerstone, ano? Foundation din ang ating Panginoon sa Kristo. Ano po? So, walang ibang tinutukoy kundi ang Panginoon sa Kristo. Then verse 17, judgment also will relate to the line, and righteousness to the plummet, and the hail shall sweep away the refuge of lies. Ano po yung refuge of lies? Yan, yung mga nagsabi na nakipag-covenant with death and hell at naging refuge nila ang kasinungalingan. Ayan. And the water shall overflow the hiding place. Ano po yung hiding place? Ano po yung hiding place nila? Falsehood. Doon po sa falsehood, opposite ng truth o ng true. Okay? And your covenant, sabi ng Panginoon, your covenant. Hindi po yan covenant ng Diyos sa kanila. Ang Israel ay may covenant with Abraham. Nagsimula kay Abraham, may covenant din po with David tungkol sa kaharian. Kay Abraham ay land, and then magiging great nation. Kay David, king, yung trono at everlasting kingdom. And then meron pang new covenant. Ano po? Na kung saan sa new covenant na yun is empowered, we will say. O kaya naman ay ang naging basis, ano po, ay yung blood of our Lord Jesus Christ. Ano po? Yung provision nun ay yung provision ng new covenant ay nagkaroon ng kapangyarihan na enforce after the death of the testator. Yan po yung punto ng Hebrew. Shedding of blood. Ano po? So, yan yung mga covenant ng Diyos sa kanila. Yan, yung mga covenant na yan ay everlasting covenant yan. At kalooban ng Diyos based upon the expression, I will. Ano po? Yung mga covenant na yan. Pero anong ginawa nitong mga religious leaders po ito sa bansang Israel? Ano po? Mga unbelieving Jews po ito. Pwede natin tawagin apostate nation. Ang Israel of God o yung little flock ay sila po yung nation out of a nation. Bumuo ang Panginoon ng isang maliit na bansa mula sa isang malaking bansa na tumalikod, nag-reject sa Kanya, na nakipag-covenant with death and hell o kaya naman agreement with hell. Pero sabi ng Panginoon, your covenant, hindi po yun God's covenant with them, with death shall be disannulled. So, mapapawalang bisa yun
and your agreement with hell shall not stand. Di mo titindig yun. When the overflowing scourge shall pass through, then ye shall be trodden down by it. Kailan po madidisanal, mapapawalang bisa, yung covenant ng Israel, apostate Israel with death and hell. And of course, yan po yung covenant na gagawin nila with the Antichrist. Sa Daniel chapter 9, ano po? Ay verse 27, may covenant po na mangyayari between Israel and the Antichrist. Pero in the middle of the week ay ipapatigil ni Antichrist ang worship sa templo at i-declare niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Pitong taon po yung covenant na yun. At tinawag ni Isaiah na covenant with death and with hell. Ayan. Pero mapapawalang bisa yan at the coming of our Lord Jesus Christ. So, yan po mga kapatid. Ang tinutukoy po na when they shall say peace and safety, ito po yung unbelieving nation. Apostate. Gamitin ko lang po yung salitang apostate nation. Ungodly nation. Sila po yung generation of vipers. Sila po yung tinutukoy na anak ng Diablo. Physically, children of Abraham, but spiritually, their father is the devil. Nagkiklaim sila na sila ay mga anak ni Abraham. Ang religious leaders ng bansang Israel sa panahon ng Panginoon, scribes, Pharisees, high priests, elders. Okay, sila po yung kagrupo ng mga taong yan. When the time na papalapit na yung day of the Lord, lumitaw sa Antichrist, nandyan pa rin yung klase ng generation na nag-i-exist. Nakagaya ng generation na nag-i-exist sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Okay? Now, let's move. Dito po tayo sa Matthew 24 naman, verse 36 to 39. But of that day, again, of that day, still, the day of the Lord pa rin, yung coming niya. And hour knoweth no man. Then sabi niya, not the angels of heaven, but my Father. Then may comparison po dito sa panahon ni Noah, verse 37. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Ayan. So kung ano daw yung mga araw sa panahon ni Noe o ni Noah, ganun din po sa coming. Okay? Yung that day na yun, yung coming pa rin of the Son of Man be. Ano po yung pagkukumparang ginawa? Tuloy po natin. Verse 38, for us in the days that were before the flood. So, bago dumating yung flood, yung pagbaha ng buong sangkalupaan sa panahon ni Noah, they were eating. So, bago yung flood, anong ginagawa nila? Nagkakainan, nagiinuman, marrying, giving to in marriage, hanggang, sabi niya, until the day. So, ano yung until the day? Yun yung araw na kung saan pumasok na si Noe sa ark kasama ng kanyang pamilya at nagsimula na pong bumaha. Ayan. So, ganun din yung mangyayari sa pagdating ng anak ng tao ng Panginoon. Okay? Sasabihin ng mga ungodly Jews, leaders ng Israel, peace and safety. Akala nila may peace and safety. Nakagaya ng sa panahon ni Noah. Sila ay nagiinuman, nagkakainan, nagkakasala, nagpapakasal, mga kapatid. Wala silang kamalay-malay na darating na pala yung judgment. Kagaya ng pagdating ng Panginoon, judgment din, yung day of His wrath, fierce anger. Yeah. Against the ungodly, of course. Hindi po kasama ang mga believers dyan na papuputan ng Panginoon. Hindi sila subject of God's wrath, mga kapatid. So, yun po yung comparison. Then, kung itutuloy po natin sa verse 39, and knew not. Yun ang problema. Hindi nila alam. Until the flood came. Nabigla sila. Hindi nila alam kung ano yung araw o oras. Kagaya ng pagdating ng Panginoon sa thief in the night. Okay? And took them all away. Ng flood po yan. Took them all away by the flood into judgment. They were all killed. Okay? And then sabi niya, so shall also the coming of the Son of Man be. So, ganun po mangyayari doon sa mga ungodly, mga unbelievers sa bansang Israel, religious leaders. Peace and safety, no? Dahil kumanlong po sila sa kasinungalingan. Okay?
At nagtago sila sa falsehood, peace and safety. Ano po? Mabibigla po sila kapag dumating ang araw na yon, day and hour of the Son of Man, nang wala silang kaalam-alam. Ulitin ko po, after the 70th week na yon. Okay? Tuloy po natin. So, i-conclude ko lang po, ito pong apostate, what the apostate leadership or religious leaders of Israel would know is there is peace and safety. Ano po? Under the leadership of the Antichrist, through the covenant with death and with hell. But, ito po isang malaking pagkakamali. Pagdating ng day of the Lord na as a thief, hindi nila alam kung ano yung araw at oras dahil they don't believe the word of God, no? Ano ang mangyayari? Sudden destruction cometh upon them. So, ayan. Yung mga nagsasabing peace and safety, sabi ng verse, sudden destruction. Biglang-biglang may mangyayaring destruction cometh upon them. Ano po ibig sabihin ng destruction? The act of destroying, demolition, death, murder, slaughter, massacre, ruin. Yan po ibig sabihin ng destruction. Hindi po annihilation. Okay? Hindi po yung mawawala sila. Totally hindi na magi-exist. Hindi po ganyan ang destruction. Then tutunan po natin ang Isaiah chapter 13 verse 6 na ang context ay day of the Lord. Then, ano po? Sabi ng verse, howl ye for the day of the Lord. Notice, day of the Lord, gaya na sa 1 Thessalonians 5, is at hand. It shall come as a destruction. So, yun po yung sinasabi ni Paul na sudden destruction from the Almighty. The Almighty is no other than the Lord Jesus Christ. Revelation 1:8, siya po yun yung darating, ano po? The Almighty. Joel 1:15, alas for the day of the Lord. Notice, nandiyan po ulit, the day of the Lord is at hand. And then, and a destruction, ayan, pagkawasak from the Almighty shall it come. So, yan po yung sinasabi ni Paul na sudden destruction cometh upon them, dun sa mga nagsasabing peace and safety. Ulitin ko, unbelieving people sa bansang Israel. Hindi po kasama dyan ang mga believing remnant or mga believing Jews. Ginamit din po ni Paul ang salitang destruction sa 2 Thessalonians 1:9. Yung dyan ay mga ungodly, mga unbelievers. Ano po? Hindi po mga member ng body of Christ o hindi po mga believing Jews. Who shall be punished with everlasting, notice, walang hanggang destruction from the presence of the Lord. Presence of the Lord. Nandito po siya sa coming niya. You will go to verse 10. Coming yan. And from the glory of His power. Ayan. So, ganun po mangyayari. Okay? Sa day of the Lord na yan. At mahalagang information yan ibinigay sa mga members ng body of Christ. At yan ay sumasang-ayon sa sinasabi ng prophecy sa the same day, the same coming of our Lord Jesus Christ. Walang iba, mga kapatid. Okay. Now, notice din, dito sa verse na ito, sa verse 2, na pag dumating bigla-bigla yung destruction doon sa mga unbelieving or ungodly people sa Israel at maging sa ungodly world at that time, dahil may issue po ng God will punish the world, no? Lahat na po yan for their evil. Excuse me po. Yung kanilang mararamdaman po na sakit or pain ay as a woman, sabi po dito sa verse 2, as travail upon a woman. Po yung sakit, paghibik na mararamdaman ng isang babae na may anak. Na yung bang sinasabi, yung salitang labor, magle-labor. So, sa mga kababaihan, naintindihan po nila ito kung gaano kahirap. Yung hinagpis, yung sakripisyo, yung travail sa isang babae na may child. Okay? Na manghanganak. Kung anong pain ang nararamdaman. And they shall not escape. So,
parang yung babaeng manganganak, hindi makakaiwas dun sa sakit na kanyang mararanasan. Ganon din ang mangyayari sa mga unbelievers, mga ungodly people na darat na ng Panginoon, na nagsasabing peace and safety, sudden destruction ang darating sa kanila as travail upon a woman with child. Ano mo ibig sabihin nitong as travail upon a woman with child? Bigyan po natin ng pansin at kung matatapos po natin ito ngayon mga kapatid ay makikita po natin yung kabuuang picture po nito, subalit kung hindi ay itutuloy po natin sa susunod. Maaaring ipunto po ng ilan natin mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, na hindi ba itong expression na ito na as travail upon a woman, hindi ba ito ay mismong ginamit din sa Jacob's trouble, sa context or sa passage ng Jacob's trouble sa Jeremiah 30? Yes, I agree mga kapatid. Of course, nasa Word of God po yan at hindi natin may deny. So, tunghayan po natin ang Jeremiah 30 verse 6 and 7. Ask you now and see whether a man that travail with child. So, notice, nandyan po yung travail with child. Wherefore, though I see every man with his hands on his loins, then notice, as a woman in travail. Okay? As a woman in travail. Kay Paul is, as travail upon a woman. Yan. Pero isa lang po yung ipinupunto dyan. Yung travailing, o pagtatravail, pagtitis, paghihirap, or paglilabor ng woman with child. And all faces are turned into paleness. And then sa verse 7, alas, for that day is great, so that none is like it. Ano po yung day na yon? That none is like it. Sabi ng verse 7, it is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. So notice, ito po expression na as travail, as a woman in travail, ginamit po sa Jeremiah at ito po ay mangyayari sa loob ng 70th week. Jacob's trouble. At sino ang lilikha ng trouble? Of course, si Antichrist. Ayan. So, hindi ba ang ipinupunto ni Paul dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2 is yung mangyayari sa loob ng 70 taon? So, yung day of the Lord, maaari katuwiran natin, ay mag-uumpisa sa loob ng 7 taon, sa 70th week, dahil nandiyan yung expression as travail upon a woman. Okay, paano po yan, mga kapatid, no? Maaari sabihin natin, may punto, ano po? Pero, kung babalikan po natin, ano, yung ating binasa kanina, the Lord alone shall be exalted in that day, hindi mo po pwede sa loob ng 7 taon. Pero paano ito? Yan. May contradiction po ba sa Word of God? Nililito po ba tayo? Hindi po, mga kapatid. Now, dapat po nating saliksikin ang mga kasulatan tungkol sa expression na ito. Ang tanong is, exclusive po ba itong expression na ito, yung a woman in travail or as travail upon a woman, doon po sa Jacob's trouble lang sa loob ng 7 taon? So, yan po yung titignan natin sa ilang mga bahagi ng kasulatan, mga kapatid. Ano po? At hopefully, matapos po natin itong expression na ito ngayon. Puntahan po natin ang ilang mga talata. Of course, may mga talatang naglalaman tungkol sa bagay na ito, pero ilan lamang po ang ating mga basahin to save time. Halimbawa, punta po tayo sa 1 Samuel chapter 4 verse 19. And his daughter-in-law po ni Eli, Phinehas' wife, was with child. So notice, no, yung asawa po ni Phinehas ay with child. Near to be delivered. So, malapit ng mag-deliver yung wife with child. No po. Then sabi po dito, and when she heard the tidings that the ark of God was taken, and that her father-in-law po niya si Eli, and her husband, si Phinehas, were dead. Namatay po dahil sinakop sila ng mga Philistines. She bowed herself and travailed. So, napansin nyo? Yung woman is with child, ready to be delivered or need to be delivered.
Then, nalaman niya yung balita. Namatay yung kanyang father-in-law. Okay? Pati yung kanyang husband. Ayan. So, yung babae is, she bowed herself and travailed. Okay? Nag-labor na. For her pains came upon her. So, yung pong pangyayari yan ay, yung expression na as travail upon a woman, hindi po exclusive sa loob ng 7 taon dun sa Jacob's trouble dahil sa normal na babae na mga anak, no, gaya na example na ito, no po, ay mangyayari yung as a woman with child na may travail, may travailing, may na nagle-labor, no, may pain. Ayan. So, isang example po ito, mga kapatid. Kung titignan niyo yung context, no, to save time, pakibasa na lang po ang first Samuel 14, verse 17 to 18. Ano po? At nandyan po yung ilang mga detalye, mga kapatid, ano po? Tungkol sa pagkamatay nitong si Eli at nitong mga anak niya. Ito kasi yung mga anak ni Eli, ano po, ay sa 1 Samuel chapter 2 verse 12 ay tinawag na mga sons of Belial. Hindi nila kilala ang Panginoon. Kaya nung sakupin po sila ng kanilang kaaway ay nadaig po sila, pati yung Ark of the Covenant ay nalapastangan, mga kapatid, po, dinala ng kanilang mga kaaway. At ibig sabihin po yan, kapag nawala po yung Ark of the Covenant, yung glory of the Lord mawawala sa kanila, wala na yung patnubay ng Panginoon. At sila po ay gagapiin, mapapasakamay ng kanilang mga kaaway. Parusa po yan sa kanila, batay sa kontrata under the law, mga kapatid. Okay? So, another verse is, puntahan po natin sa Isaiah chapter 13 naman po tayo. So, hindi po exclusive yung pangyayari sa isang babae na makakaranas ng pain with child, no? Sa kanyang delivery, no? Pag siya manganganak. Okay? So, expression na yun ay isang expression na kung saan nagpapahayag ng matinding kahirapan, o kaya naman ay persecution pagdating ni Antichrist sa bansang Israel. Ihahalin tulad yung sakit na mararamdaman nila. Kagaya ng sakit na nararamdaman ng babae na manganganak. In pain, travailing in pain. Ayan. Ginamit din po ang expression na yan sa Revelation chapter 12 verse 1 and 2. Ito in the future, and there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, woman, being with child, cried, travailing in birth and pain to be delivered. So, ang context po nito is tungkol sa yung woman ay Israel, at meron pong man-child dito, yung remnant din sa bansang Israel na i-deliver, pero mga believing Jews po yan. Hindi po sila, kung titignan po natin yung context, may iba't ibang grupo sa Israel. May man-child, may remnant, ano po, may mga mapupugutan ng ulo, at least 3 groups, no, makikita natin. May 144,000 din na hindi masasaktan. Okay? They shall be caught up bago po dumating yung judgment ng Diyos. Okay? So, tuhay na po natin ang Revelation, Isaiah chapter 13, verse 6 to 13, medyo mahaba, na kung saan ginamit din po yung expression na yan, na kapareho ng ginamit sa 1 Thessalonians 5:2, na ang punto, ang context ay the day of the Lord. Magsimula po tayo sa verse 6 ng Isaiah 13. How ye for the day of the Lord. Notice, the day of the Lord, gaya ng sinasabi ni Paul sa 1 Thessalonians 5. Isa 10. It shall come as a destruction. So, nandiyan po, yung salitang destruction. Sudden destruction from the Almighty. Therefore, shall all hands be faint, and every man's heart shall melt. Verse 18, and they shall be afraid. Mga tatakot sila. Pangs and sorrows shall take hold of them. They shall be in pain. Remember, sa day of the Lord po ito. Yung kanina sa Jeremiah 30 verse 6 and 7, sa loob po ng 70th week. Hindi po day of the Lord yun. Pero ito, clear, day of the Lord, kagaya na sa 1 Thessalonians 5 na tinutukoy ni Paul.
They shall be in pain as a woman that travaileth. They shall be amazed one at another. Their faces shall be as flames. Behold, notice, the day of the Lord cometh. Pareho po ng sinasabi ni Paul, the day of the Lord. Cruel both with wrath. May poot, mabangis na pagkagalit, fierce anger, to lay the land, yung land of Israel, desolate, and he shall destroy. Sino po ang mga sisirain? Subject of his destruction, God's destruction sa day of the Lord. The sinners thereof out of it. Hindi po kasama ang mga believers dyan, dahil day of the Lord po yan. Hindi po yan day ni Antichrist. For the stars, that is verse 10, of heaven and the constellations thereof shall not give their light. The sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. Di po ba natin na naalala ang Matthew 24 tungkol sa bagay nito? Tungkol sa coming of our Lord Jesus Christ. The sun shall be darkened sa Matthew. Sa susunod po ay babasahin po natin yan. Dadagdagan po natin ang detalye. Then verse 11, I will punish the world. So hindi lang Israel, mga unbelieving Jews, ang subject of God's wrath. Ulitin ko po, unbelieving. Hindi po kasama ang mga believing dyan sa God's wrath. Yung wrath ni Antichrist at ng devil, ang titirahin mga believing Jews. Yan. Ang pinag-uusapan natin, day of the Lord, wrath of God. Okay? Tuloy po natin. I will punish the world for the evil, and the wicked for the iniquity, and I will cause the arrogancy of the proud to cease. Lalo na si Antichrist. No? And then sabi niya, and will lay low the haughtiness of the terrible. I will make a man more precious than fine gold, and even a man than the golden wedge of Ophir. Therefore, I will shake the heavens. Pansin po ninyo yun? Hindi po yan mangyayari sa loob ng 70th week. Pagkatapos na po ito, dahil day of the Lord na, coming na po yan. Marami pong references ito. The earth shall remove out of their place in the wrath of the Lord of hosts. Kailan? In the day of his fierce anger, sa day of the Lord. After the 70th week po ito. Na kung saan the Lord alone shall be exalted in that day. So, ano pong tinutukoy ni Paul sa 1 Thessalonians 5? Na sinasabing, as a woman that travaileth, or a woman, balikan po natin yung expression na yon sa chapter 5, na kung saan binanggit nga ni Paul na as travail upon a woman. So, hindi po exclusive, ang punto ko po, hindi po exclusive sa loob ng 70th week. Totoo na ang Jacob's trouble, kapag pinersecute ng Antichrist ang mga believing Jews, ang mararamdaman nilang pain ay as a woman that travaileth. Kagaya na sa Jeremiah chapter 30, verse 6, as a woman in travail. Pero dito sa Jeremiah, ito ay kagagawan ni Antichrist sa loob ng 7 taon. Pero sa day of the Lord, ang makakaranas naman itong as travail upon a woman ay yung mga unbelievers, mga ungodly, na ang Diyos naman ang lilikha ng tribulation o ng pagpaparusa sa kanila. So, yun po yung explanation, mga kapatid. Malinaw po sa context. So, ang day of the Lord na tinutukoy ni Paul ay hindi sa loob ng 7 taon sa 1 Thessalonians 5. Kundi yung day of the Lord is after the 70th week na mismong ang Panginoon ang lilikha ng pain, yung kagaya ng as a woman in travail sa mga unbelievers sa land at sa the world, the world for their evil. Sila ang subject of God's wrath, hindi po mga believers yan. So, sana nakita po natin yung punto, mga kapatid. So, dahil wala na po tayong oras, sa susunod po itutuloy po natin yung pagtalakay na ito. Gaya ng aking nabanggit ay verse by verse at expression by expression. Mahalaga yung mga salita, mga kapatid. Intindihin po natin para pagdating sa verse 9, maintindihan natin ang ibig sabihin ng for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Okay? So, but the obtaining of the glory, of our Lord Jesus Christ. Kung hindi po ako nagkakamali, mukhang mali po yung aking quote. I will go back to that verse upang hindi po tayo magkamali. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Yan po. So, sana ay nasusundan po natin ang ating pagtalakay at
Sana mga kapatid, huwag po tayong mag-negative kaagad sa ating naririnig. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Hindi po akong authority. I'm just sharing what we have discovered from the word of truth. At si Paul po mismo na ating apostol na nagsasalita. At hindi siya nag-iisa sa kanyang sinasabi, yung kanyang ipinahayag sa mga taga-Thessalonica. May kinalaman sa times and seasons na kung saan may perfect knowledge. Ang mga taga-Thessalonica, member ng body of Christ. No? Yung sa coming of the Lord, sa thief in the night. Yung detalling yan, mga kapatid. Napakahalagang information na malaman natin about end times. Dahil ang gathering, malinaw sa mga sinasabi ni Paul, yung catching up, yung coming of Christ, day of Christ. Pagdating po natin sa 2 Thessalonians 1, 2 Thessalonians 2, mas magiging malinaw po yun, mga kapatid. Kung maalala niyo yung Romans chapter 8, yung pong deliverance ng whole creation from the bondage of corruption ay mangyayari kapag ang mga children of God ay ma-redeem from the bondage of corruption. Kailan po yan mangyayari na magkakaroon ng pagbabago ang whole creation? Mawawala ang curse. Hindi po before the 70th week, kundi after. Lahat ng mga talatang yan nagpapatunay kung kailan ang timing ng coming natin Panginoon Kristo upang tayo ay kanyang tipunin sa alapaap. At sana tuloy-tuloy po nating pag-aralan. Hindi po politiko, hindi po para mapansin, hindi po para sabing mas marunong pa tayo kanino man, hindi po ganun dapat ang ating iniisip. Hindi po dapat kinukumpara natin ang isang tao sa isang Bible scholar o Greek scholar. Hindi po silang authority, mga kapatid, no? Pinalulungkot kong sabihin, kundi Word of God. Sana ay patuloy po tayong magsaliksik with a humble mind, humble heart, recognizing the authority and truthfulness of the Scriptures. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, di pa nakatitiyak ng kaligtasan, di pa huli ang lahat. Kung ikaw isasampalataya ng Panginoong Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan, ang kanyang dugo na nabuhos sapat na upang tubusin, bayaran lahat ng iyong kasalanan, matatamo mo ang kapatawaran, ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, at kailanman hindi ka magiging kabahagi sa mga makakatikim ng matinding galit at puot ng Diyos. Lahat ng mga ng Diyos, anak ng Diyos, members ng body of Christ, remnant sa bansang Israel ay hindi po subject of God's wrath. Ayan. At hindi po natin matitikman yung sudden destruction sa day of the Lord dahil hindi naman po tayo ang kinaukulan. Mga unbelievers po yan, mga kapatid. Ang atin ay glorification sa coming na yan. Pero pareho ang timing, mga kapatid, yung destruction para sa mga unbelievers at yung glorification naman ay para sa mga believers. So sana naglilinaw na pong ibig sabihin ng 1 Thessalonians chapter 5. Kaya hindi pa hulang lahat, kaibigan, kapatid. Sumampalataya ka sa Panginoong Kristo ngayon, ang ating tagapagligtas, bagamat namatay, nilibing muling nabuhay sa ikatlong araw. Buhay ang ating tagapagligtas, siya ay babalik sa tinatawag na Day of the Lord. At kung hindi ka ligtas o kaya naman ay inabutan ka ng kamatayan, hindi ka nakilala sa Panginoon, ikaw ay mabubuhay upang magdusa sa kasalanang naipasa sa iyo mula pa kay Adan sa naunang mga tao. Hindi po nagbibiro ang Diyos sa kanyang mga salita. Kung ikaw naman ay anak na ng Diyos, member ng body of Christ, huwag kang matakot sa alinmang pangamba, panghanib na darating sa iyong buhay. Malinaw sa Romans chapter 8 na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na anong klase pa ng kahirapan yan, kamatayan, tabak, kagutuman, tribulation, nakedness, angels, nor any other, and so forth, nor any other creature. Hindi ka dapat matatakot dyan dahil meron ka ng security in Christ. You are justified, you have eternal life, you are sanctified, and many things, mga blessings mo. So hindi dapat threat sa iyo ang mga bagay na yun, kundi titignan mo yan as an opportunity to honor and glorify God in your life. Yung mga problema natin sa buhay, maliit lang yan kumpara doon sa suffering na itinuturo ng Word of God na naranasan din ni Paul na ating apostol. Consider po natin yan, maging matapat po tayo sa salita ng Diyos, hindi po sa organization, hindi po sa denomination, hindi sa sinumang tao, kundi sa katotohanan lamang, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Dahil tayo rin po ang makikinabang pagharap natin sa Panginoon. Kung mali po ang ating aral, mamamali po ang ating pamumuhay, mananagot po tayo pagharap natin sa judgment seat of Christ. So sana, bago maging huli ang lahat,
Consider natin ang mga bagay na ito dahil may malaking impact ito sa ating buhay, lilikha ng godliness mismo sa atin. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig, pagkipag-aral, pagsubaybay, at ang aking dalangin, patuloy po tayo mag-aral, magtulungan. Kung meron po kayo nakikitang mali sa aking mga itinuro, message niyo po ako mga kapatid, sabihin niyo mali ang Brad, ito ang sinasabi ng verse. No? Tag-aralan po natin ang context, bawat expression, at palitahin po natin ang katotohanan ng sama-sama nagtutulungan, hindi nagbabangayan. Tayo po ay manalangin. Dakila kami po ay nagpapasalamat sa natapos na pagtunghay, pagtalakay sa iyong mga salita ngayong gabi. Salamat na ang salita mo ay totoo, bagamat kami ay mahina, walang kaalaman, ignorante. Salamat na binigyan mo kami ng information tungkol sa mga katotohanan ito pagdating ng ating Panginoong Kristo, upang ang aming buhay ay mapabuti, maayos, makapaghanda, at maging karapat dapat sa iyo araw-araw. Salamat sa mga katotohanan ng salita. Ikaw lamang po ang nais naming lulatiin, at maging ang iyong salita nais naming i-magnify, sapagkat lahat ng ito aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Kristo, naming tagapagligtas. Amen. Muli po, maraming salamat. Hanggang sa muli, grace and peace to us all in Christ.